sa pagtulong sa kanya. At ang sagot ko sa kanya ay ganito. Alam mo nga ako, karapat dapat lamang na ikay nag-number 1 sa Senado. Sapagkat ipinakita mo ang iyong katapatan sa serbisyo. Ikaw kako ay hindi na bago ang ugali mo mula nung kita'y makilala bilang assistant ni Mayor Duterte sa Davao. At nung ikaw ay pumasok sa kabinete at sa Senado, talagang ipinakita mo ang pagsilbi sa taong bayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Wala akong nirefer sa kanya na hindi niya tinulungan ora mismo. Wala akong nabalitaan na humingi ng tulong sa kanya na hindi niya binigyan ng kaukulang pansin. Kaya sabi ko, ang taong bayan, nung tiningnan ng record mo, ay binigyan ka ng gantimpala. At deserving mo yan. Kaya ka nandyan. At marami ka pang mararating. Sabi ko, you're destined for greater things. Kaya keep it up. Sapagkat kahit na anong paninirang ginagawa sa'yo, nakita ko na ikaw ay untarnished, untainted ang integridad mo. Nakita ko yan. Kaya masigasig ang kakampanya ko sa iyo. Yan si Bongo naman. Ang sorpresa, Jay, na hindi inaasahan ng marami ay yung pagpasok ni Bam Aquino at ni Pangilinan. Gulat sila kasi sa mga survey, malayo sila. Pero gaya ng sinabi ko na sa programang ito, ang siguradong mananalo dyan, yung number 1, yung mga dati nang kilala. May pangalan, yung may name recall. At si Bam Aquino at sa Pangilinan, dati na mga senador yan. Kilalang-kilala na ng mga elektorado yan. Kaya hindi na rin ako nagtaka na pumasok sila kahit na sila'y mga dilaw. Kasi tanda mo yung mga botante lalong-lalo pa lumalabas, parang sinasabi nila na yung mga millennials saka Gen Z, yung mga 18 to 24 years old na Gen Z at yung 25 to 40 something ng mga millennials, yun daw ang bumubuo ng maraming botante. And these people, sila yung mga nakapag-aral. Sila yung mga edukado. Kaya makikita mo, meron na silang discernment, meron silang tools, may sangkap sila upang pag-aralan nila kung sino. Mga nagbabasa yan, nakikinig yan, nanonood yan. Kaya ang mga panukatan niya mataas na, mahihirapan ka dyan. Kaya pipiliin nila. Kung titingnan mo, habang totoo ng mga dilaw ito, si Bam, saka si Pangilinan, kasi ang nangyari kasi sa mga dilaw, kahit na mahusay, iba sa kanila, nagiging bigot sila. Bigot ba? Ibig sabihin, parang ang pananaw nila sa mga sarili nila, sila lang ang malinis, sila lang ang magagaling. Yan ang mga bigot eh. Pero, itong mga Gen Z at saka mga millennials, pag pinili mo naman, ilalagay mo si Bam Aquino saka si Pangilinan, ikukumpara mo naman dun sa mga bago na gustong tumakbo. Tapos maririnig nila, hindi lang maririnig kasi nga, may mga edukado mga yan eh. Alam nila, na mayroong mga tumatakbo dyan, ng mga mga bagong salta na naupo, kapangyarihan, pero masasama ang mga reputasyon. Ayaw nila yon. Ayaw din nila dun sa mga kaliwa, mga komunista. Ayaw din nila sa administrasyon. Ayaw sa administrasyon, ayaw naman dun sa oposisyon na para sa kanila hindi karapat-dapat. O kaya,
pumasok yung Bam Aquino saka si Pangilinan. Yun ang sorpresa. Pero ako hindi na ako nagtaka dahil nga din sa Gen Z at Millennials na di umano, bumubuo ng 56%. Napakalaki ng 56%. Ha? At mga edukado yan. Ngayon, sino bang number 3? Bato. Ay, hindi na ako nagtataka diyan kay De La Rosa. Kapagkat yung pagka-aresto ni Presidente Duterte, malaking nagawang tulong sa kanya yun. Sapagkat yung mga ordinaryong botante, yun talagang makaduterte yun. At sapagkat siya ay kasama sa lado ng grupo ng Duterte, lumakas siya. Lumakas. Kahit na ang ibang pananaw ng mga iba, mahina ang kanyang performance doon sa mga Senate investigation. Nadala siya doon. Kaya laki. Kaya tingnan mo, pati yung mga supposed to be mahihinang pangalan, hindi kilala ng organisasyon, ang iba nga, masama pa ang reputasyon, nadala rin sila sa agos ng galit, protesta sa administrasyon. At nag-straight voting nga sila. Pikit mata, ha? Kahit na alam nilang hindi karapat-dapat, binoto pa rin nila. Kaya makikita mo, yung mga nasa grupo ng Duterte, ang maganda ang performance kahit na hindi nanalo, tumaas sa mga bilang. Iyon ang silakbo ng galit sa administrasyon. But not enough. Kasi nga, pagdating kasi sa pipiliin mo na, yan, gaya ng Gen Z, gaya ng millennials na yan, 56% of the voting population. Kahit na ayaw nila yung ginawa ng administrasyon, hindi rin nila masikmura na iboto. Kaya mamimili sila dun sa oposisyon, sa lado ng Duterte. Pag hindi nila magustuhan yung iba sa kanila, ayun, ginawa na, ito na. Kaya pumasok ng Bam Aquino, pumasok na itong si Pangilinan. Pagdating naman doon sa itong mga iba naman. Pang-apat. Si Erwin Tulfo. Itong si Erwin. Mapapasin mo, itong si Erwin, dati number one yan, di ba? Kaya lang, dahil nga pumapanig siya sa administrasyon, bumagsak siya. Sa halip na number 1, napunta siya sa number 4. Malayo malayo, 5 milyon mahigit. Ang layo niya sa number 1. At ito ay sa kabila pa ng attorney, yung issue ng citizenship. Hindi pa yon. Hindi pa natin napag-uusapan yun kasi hindi pa naman nare-resolve yon. Hindi pa siya nakakasiguro na mauupo siya. Kasi pag ni-resolve yung citizenship niya, may problema siya. Anyway, kung mapapansin mo, pareho na nangyari nung tumakbo si Robin Padilla. Ang nangunguna sa survey noon ay yung kapatid ni Erwin, yung Grapi. Palaging number 1 yan. Si Robin, nandun lang sa mababa, number 11, 12, 8, papagsak, wala pa, menos. Pero nakita mo, nag-number 1 siya. At ang layo ng Grapi sa kanya ay mahigit 5 milyon. Ganon nangyari naman dito kay Erwin sa Kibongo. Sila nagna-number 1 sa survey, pero bumagsak. Kasi nga, luminya siya ng anti-Duterte. Kaya naapektuhan siya, bumagsak siya. Ngayon, sino pa ba yung sumunod? Yun naman si Ping Lacson. At si... Yung pang-anim, Soto. yung pang-anim attorney, si Rodante Marcoleta. Bago si Lacson. Si Rodante, ito muna ang dalawa. Si Ping Lacson at saka si Soto, kaya naman nanalo yan, gaya ng sinabi natin, meron na kasing mga name recall yan. Meron ng mga organisasyon yan.
meron ng mga pera yan. Kaya mahirap talagang matalo yan. Kahit na yung reputasyon nila, kaya ng Ping Lacson, medyo namamantya dahil nagsulong siya ng Senate building worth 22 billion na lumobo na sa 32 billion. Para sa akin, that's a badge of corruption. Bakit ka gagastos ng ganyan para lang makaupo ka doon bilang senador at magarang lugar, samantalang meron naman. Ito naman si Tito Soto, kahit na namantsahan din siya kasi merong interview sa kanya na parang nakawawa siya ni Carmina, ang isang anchor. Sabi niya, ba't ka tumatakbo? Ang tagal mo na sa Senado. Matanda ka na, nandiyan ka pa rin. Ay, hindi, marami akong mga ibang proyekto, ganyan. Sabi sa kanya, matagal ka na nga dyan, ba't di mo ginawa noon yan? Pero kahit na ganung mga issue, habang yung mga iba, tumatalab yun, pero palagi pa rin may name recall, may organisasyon, may pondo. Kaya walang kalaban-laban talaga yung mga walang pangalan. Kung merong nakakilala ka na, masama reputasyon mo, wala ka pang organisasyon. Kaya lumabas sa mga yan. Ito naman si Marcoleta, nagulat din sila dahil pumasok kasi sa survey, malayo din siya. Ito, dapat magpasalamat siya. Unang-una, dahil in-endorse siya ni Presidente Duterte. Puring-puri siya. In-endorse din siya ni Inday Sara. Pagkatapos, pumasok pa ang Iglesia ni Cristo. O kaya siya nanalo. Kasi kung matatanda mo, nung tumakbo yan ng nakaraan, umatras siya kasi wala siya, hindi siya talaga lalabas. Pero ngayon, ang laki ng tulong na ginawa ng mga endorsement plus yung galit ng tao doon sa ginawa ng administrasyon na inarestong illegal at isinuko sa ICC. Yun ang malaking bagay na nakatulong sa kanya. Kaya nakapasok siya. Yun naman ang tingin ko dyan kung bakit siya nakapasok. Sino ang sumunod pa? Pang-siyam, si Pia Cayetano. Si Cayetano kasi pumapasok din yun yung sinasabi natin na dati nang may mga pangalan niya. Name recall. Matagal na sa politika. Dati nang senador. Di ba? Kahit na tumahimik siya, di ba? Napulaan natin siya. Dahil tumahimik siya, abogado siya, hindi siya nagsasalita sa illegal na pag-aresto. Pero dahil nga nandun na yung pangalan, dating senador, may pondo, may organisasyon, tapos nandun pa siya sa administrasyon na mayroong resources, kaya nakapasok pa rin siya. Kahit na merong sasabihin na may diferensya din siya dahil tumahimik siya. Sino susunod? Si Camille Villar po, attorney. Si Camille Villar. Ang gaganda naman kay Camille Villar. Bagong mukha. Pero, dating kongresista. At yung kanyang pamilya, yung kanyang kapatid, maganda record, yung cabinet, maganda record bilang senador. Ganoon din ang nanay niya. Although natalo siya doon pagka-mayo. Siguro sabi ng mga taga doon sa kanila, teka muna, pahinga ka na lang ma'am, ito na lang bata. Pero si Camille, maganda ang reputasyon kasi ng Villar. Maliban pa dyan, may pangalan ng Villar, may pondo pa, may organisasyon pa. At the same time, in-endorse pa siya. Dalawang nag-endorse sa kanya. Si Inday Sara, in-endorse siya. In-endorse din siya ng PDP Laban, in-adapt sila Yun naman ang nakatulong sa kanya. Ako, hindi ba, plus do ko, sinama ko rin siya. Kaya malaking bagay yung mga ganon na tulong. Kaya pumasok siya. Sino next? Si Lito Lapid, nasa top 11 po. Si Lito Lapid, hindi na ako nagtaka. Kasi si Lito Lapid, habang minimenos nila, mabait na tao. At tahimik. Artista na kilalang-kilala. Kumbaga,
love siya ng masa. Kaya maliban pa dyan, ilang beses na ba siyang naging kandidato. Kilala siya. Madaling sabi, sa pangalan na lang, sa mukha, nandun na lahat sa kanya. At hindi mo naman masasabing walang pondo yan. Mayaman ng dati yan eh. Bilyonary din yan. Ay yung pang-organisasyon. Kaya lang, dahil nandun siya sa kabila, sa alyansa, na-apektuhan siya. Kasi dati, matataas ang nakukuha niyan eh. Kaya siya, medyo bumagsak. Napunta siya sa bandang huli. Sino naman? Sumunod. Yung best friend po ninyo, si Senator Amy Marcos, top 12. Ibalat kayo. Ito naman, napakaswerte niya. Sapagkat mukhang it paid off yung kanyang mga last minute na pakiusap Inday Sara. Kaya in-endorse siya kahit na last minute na endorsement. Pati pag-adapt ng PDP laban. At saka yung paglunsad niya ng Senate investigation. Marami siyang nabudol doon. Maraming na paniwala. Pero tayo, hindi ako naniwala sa kanya. And I will maintain my position na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Dahil namangka siya sa dalawang ilog at nung makita niyang siya'y malulunod na, gumawa siya ng mga bagay-bagay na nakatulong sa kanya. Kaya she owes her election kung hindi na siya mapalitan. Medyo malabo nang mapalitan yan. Sapagkat ang mga 1 milyon ang layo nung pwedeng pumalit sa kanya. Ang pagitan ng boto nila ni Lito Lapid, 11 and 12 sila, konti lang. Pero between the 12, the 11, the 12, at doon sa 13, at 14, 1 milyon, mahirap na yun. Ilang porsyento na lang, di ba? 78% ha? 98% nata yung last time yung natanggap na ER doon sa Comelec server, attorney. Ilan percent? Nasa 98% na yung na-monitor ko kanina. Double check ko lang. Wala nang pag-asa eh. Meron mo 1 bilyon. Hindi mo na makukuha yun. Kaya maswerte siya. Kaya dapat magpasalamat siya. Pumunta ka sa Baclaran, lumuhod ka mula dun sa altar hanggang palabas, pabalik. Pasalamatan mo si Amy at saka yung PDP laban. But kung, alam mo kung naging hindi lang siya namangka sa dalawang ilog, yung 12, mali yun. Dapat nandun siya sa top 5. Pero dahil nga sa ginawa niya, bumagsak. At bagsak-bagsakan mabuti na nakaabot pa. Kaya nakapasok. Pero sino yung mga, alam mo mas magandang i-analyze, bakit yung mga nasa survey nagbagsakan? Sino yung mga nagbagsakan na malalaking pangalan? Pakita natin. Siguro unahin na lang natin yung mga nasa mga kongresista, attorney, na naging maingay, di ba? During Quadcom, sa mga hearing sa Kamara, halimbawa na lamang natin si Congresswoman Kimbo. Teka muna, bago ako pumunta doon, gusto kong puntahan si Pastor Kibuloy. Alam mo, nangihinaya ako kay Pastor. Malaking bagay talaga yung ginawang paninira nila kay Pastor. Tumatak yun tumatak doon sa maraming tao. Maling impormasyon, pero alam mo dahil sa social media, naunahan siya. Naunahan ng paninira sa kanya. Kaya kahit na anong ganda ng kanyang plataforma, kahit na anong katakot-takot na kampanya mo sa kanya, talagang nahila siya ng gusto pababa. Yun ang nakapanghihinayag doon. Pangalawa, nakakulong kasi siya. Iba kasi yung personal na nangangampanya ka, nakikita ka ng tao. At kung hindi ka man sana nakalabas, personal, sana yung pumatawan sa'yo, yung may national statue na tatayo doon at magiging tinatawan ni Pastor. Medyo nagkulang siya doon. Kaya nangihinayang tayo na hindi lumabas yun. Now, puntahan na naman natin yung sabi mo. Dito na lang muna tayo, attorney. Sa mga senador lang muna, bago sa mga kongresista. Dahil nabanggit mo kanina, yung mga nasa top 13, itong si Senator Bong Revilla, si Tulfo si Ben, tapos si Binay, Abi Binay, si Abalos Ben-Hur. Ayan, ito yung mga bumaba, si Pacquiao. Malalaking pangalan yan. Pero dahil nga sa naapektuhan sila ngayon ng pagka-unpopular ng administrasyon, tinamaan talaga.
Plus, ang tingin ko kay Bong Revilla, habang alam ko maka-Duterte, hindi siya umimi sa pagka-aresto illegal ng Pangulong Duterte. Kaya yung mga puwersang Duterte, kahit na alam na Duterte siya, pinarusahan siya. Maraming nawalang boto sa kanya dahil doon. That's number one. Ang sumunod dyan, nawala, itong si Binay. Itong si Binay naman, pinapanood ko kasi yung mga interview niya. Ang dating sa tao, parang, parang hindi maganda eh. Kasi ang mga kalaban niya, mismong pamilya niya. Ha? Hindi lamang yan, kaya tingnan mo, yung halala, yung asawa niya, talo. Tinalo ng kapatid. Inaawan niya yung kapatid niya eh. Saka, another thing, yung kasing apelyidong Binay, tama man umali, manchado. Manchado dahil sa mga nung naupo bilang alkalde, yung magulang, nagkaroon ng mga demanda. Nagkaroon ng hindi magandang reputasyon. Naapektuhan siya ron. Plus, nandun siya sa administrasyon na bumagsak nga ang rating. So, apektado siya doon. Kaya nalaglag siya. Samantalang sa survey, pumapasok siya. But the arrest, talaga ito ang pinakamatindi talagang dagok sa mga bumagsak. Kaya ni Pacquiao. Pacquiao, di mo rin nakalain na babagsak to. Pero yung mga yan, mga nag-antay Duterte, mga dating Duterte, kaya talagang pinarusahan sila ng elektorado. Tinamaan talaga sila ng unpopularity ng administrasyon. Kaya nagbagsakan sila. O yun ang istorya. Sino pa ba yung bumagsak na hindi mo inaasahan? Benhur Abalos. Yun, sayang din itong si Benhur. Alam mo yan si Benhur. Kaya nang sinasabi ko, malapit sa akin yung pamilyang yan. Sapagkat yung kanyang ama ay naging kumparing buo ko twice over. Ninong niya sa binyag, yung abogado ng anak na si Paulo, ninong niya pa sa kasal. At the same time, abogado niya pa ako. Pinanalo natin ang mga kaso ni Ben Abalos. At yung si Benhur, bata pa yan, nakikita ko na yan, Mandaluyong, hanggang lumaki. Ang naging mali niya, ginawa siyang cabinet member ni Presidente Duterte. Baga, kaya siya sumikat. He owes it to the former president. Kaya lang, nung naupo na siya, ang pagkakamali niya, masyado siyang naging anti-Kibuloy. Kung baga, di ba, pinagtatanggol niya, naging anti-Duterte siya. Kaya nga sabi ko kay Ben Abalos, mag-usap kami, I think 2 weeks before election, na napoproblema siya, nabagsak si Benhur. Despite the huge billboards all over the country, despite the millions spent. Sabi ko, kung gusto mong makaahon si Benhur, mag-issue siya ng statement na illegal yung aresto. As a lawyer, dapat yun ang kanyang, pero nahihirapan na daw. O kaya, nanghihinayang ako sa batang yan. Sino pa? Si Francis Tolentino po. Tol. Naku, yun ang hindi na ako nagtataka. Kasi, kung matatandaan mo, yun ang Tolentino ay itinanalo niya ang kanyang pagkasenador dahil si Presidente Duterte. Sabagat di naman siya nananalo nung siya'y tumakbo nung una. Pero dahil kay Presidente Duterte, siya ay nanalo, nagsilbihan. At hindi pa siya mainit na nakaupo, iniwan niya na kagad. Iniwan niya na yung partido niya, iniwan niya na si Duterte, at itong maaresto, naku, tumahimik pa, hindi lang tumahimik, pamali-mali pa mga sagot. Kaya, ayan, pinarusahan talaga siya. Parusang-parusa, kaya siya pinakamababa sa mga dating mga Duterte. Pinarusahan siya ng pwersa ng Duterte at ng taong bayan na lumabas kasi walang utang na loob. Yun naman ang nangyari sa kanya. Sino pa?
Madalas dito, karamihan dito, attorney, bumagsak yung mga itinuturing na kasama doon sa mga makakaliwang grupo tulad nitong ni Luke Espiritu, Casino Teddy, Brosas Arlene, De Guzman Calyodi, at maging si Masa Lisa, itong si Castro. Ayan. Yun, Jay, hindi nakatakata kayo na every time silang tatakbo sa national, babagsak talaga nila. Kasi ang taong bayan, kailanman ay hindi magugustuhan ang patakaran na sinusuportahan nila ang communist ideology ng mga kaliwa, na ang kanilang layunin pabagsakin ang gobyerno. Hindi sila talaga makakapasa dyan. Palagi silang bagsak kahit anong gawin nilang takbo. Palagi silang matatalo. Ngayon, yun namang iba, yung mga nasa PDP laban, gaya na sinabi natin, malaki ang ginawa ng pagka-aresto kay Presidente Duterte sa kanila, sapagkat kung makikita mo performance sila, kahit talo sila, ang pataas ng mga numero. Yun ang nakapagbigay sa kanila ng magandang performance. Kahit na nga hindi sila nakaupo. Pero dahil na sa pagka-aresto, yun na nag-push sa kanila paakyat. Kaya makikita mo, kahit si Jimmy Bundok, tinalo niya pa ang boto ni Pacquiao. Ay, batang-bata si Jimmy. Di ba? Oo. Kaya binoto natin yan, masipag at saka abogado. Pero kahit na, maganda pa rin ang performance kahit anong sabihin. Talagang makikita mo na ang great loser, ang talagang natalo rito sa halalan na ito, ay ang Marcos administration. Walang kaduda-duda yan. Talagang tinamaan sila. Yung 4 na alyansang nanalo, habang nanalo, pero bumagsak ang mga rating nila. Na talagang hindi nila akalain na itong pagka-aresto ni Presidente Duterte ang magiging albatros nila, ang magiging cruise nila. Kaya ngayon, pinarurusahan sila. Kaya, alam mo, yung mga sinasabi nila na, na yun daw impeachment, di ba? Pinag-uusapan nila yung impeachment. Opo. Kasi paano yan? mga sinasabi, kaya dapat daw mag-straight voting sa PDP laban. Dahil yung mga, pag lumabas yung 8 o yung 10, panalo si Inday Sara. Ako, di ba, ever since, kontra ako doon. Sabi ko, hindi, not necessarily. Ang mga senador, kahit sinong manalo dyan, sa halalan, ngayon nga, may mga nanalo na. Yang mga yan, maliban dito siguro kay Pangilinan, si Bam, medyo hindi pa, kasi in-endorse siya ng iglesia. Kasi pag in-endorse ka ng iglesia, ang posisyon ng iglesia, dapat kontra ka sa impeachment. Itong si Bam Aquino, dilaw ito So, natural ito na kumontra sa sa pananatili sa tungkulin. Pero dahil in-endorse siya, baka iba ang pwedeng naniniwala ang iglesia na eventually hindi. Ako ang tingin ko, regardless whether it was endorsed by iglesia na nanalo. Sabi ko noon pa, kung matatanda mo, Jay, mga senador na yan, ang mga incumbent, iisipin nila, yung 3 years from now, 2028, tatakbo sila. At yung mga nanalo naman, hindi sila maaaring tumalikod dun sa paniniwala ng taong bayan na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indict. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila na kontrang-kontra ang majority na i-impeach si Inday Sara, maniwala ka, magbabalik tayo yan. Walang boboto ng impeachment dyan labang si Inday Sara. Regardless of party affiliation. Maliban na lang kung talagang panatiko kang kontra, na nabulag ka na sa prinsipyo. Yan ang aking posisyon.